May naghahanap ng mga afterwash ng ribbon na ginagawa ko, mga kamaster. Usually, di ba, 3 days wash? Pero dito ay pinaabot muna natin ng 2 buwan para makita natin kung okay pa rin ba yung ginawa nating ribbon. But before that, ay ipakita muna natin dito kung papaano natin ginawa yung ribbon at hair color niya. Partida na to, mga kamaster, wala tayong ginamit na kahit anong hair treatment dito, kundi hair protector lang. Okay, simulan na natin at magbigay na rin tayo dito ng konting tutorial kung paano natin ginagawa ang ating mga ribbon. Based sa hair status ng ating client for today, mga kamaster, ay meron siyang previous hair color at ang texture ng buhok ng client natin dito is resistant at yearly siyang nagpapariban sa akin. So makikita nyo sa regrowth, mga kamaster, ay tumubo na yung pinaka virgin hair niya. 10 years ko na siyang nire-ribbon. Simula pa nung namamasukan tayo sa salon at dalaga pa siya, ay tayo na ang nagme-maintain ng ribbon niya. Unang procedure na ginawa natin dito, mga kamaster, ay inuna natin yung hair color niya at pagkatapos niyan ay magre-ribbon na tayo dito. So ang purpose niyan, mga kamaster, ay para mas malighten natin yung hair color na gusto niya at para mapabilis yung ribbon na gagawin natin dito. Kapag color treated ang i-ribbon mo, mga kamaster, ay kailangan mabilis ang application mo at hindi ka pwedeng pabagal-bagal at kailangan malakas ang pakiramdam mo. Ugaliin po natin dito mag-strand test at wag lang tayong mag-rely sa oras na naisipan natin. At pagkatapos natin dito ma-process, mga kamaster, ay pabanlawan natin at lagyan natin ng conditioner yung dulo dahil alam na natin pro niyan sa dry at ngayon ini-sprayan natin ng hair protector para magkaroon ng additional protection at para mas dumulas yung pagpaplansya natin dito, mga kamaster. 100% natin siyang ida-dry at ngayon, mga kamaster, ay nakikita nyo yung pinaka-normal na hair niya. Talagang palaban, di ba? Kaya sa tuwing pupunta ako sa kanila ay gusto ko ay wala siyang kasabay para mas makapag-focus tayo sa ribbon niya. Ngayong natuyo na yung buhok niya ay magplansya na tayo. At ang gamit kong plansya rito, mga kamaster, is yung Max Styler at meron din akong isang gamit dito na plansya na maliit para doon naman sa roots, no, hindi na aabot ng plansya nating malapad. At ang init ng plansya na gamit natin dito, mga kamaster, is nasa around 200 to 205 degrees Celsius. Dahil nga sa makapalang texture dito, mga kamaster, magpo-focus tayo doon sa pinaka-regrowth na tumubo at mabilis na pasada lang doon sa dulo. Malumanay lang ang pagplansya at tansyado ang paghagod. Iwasan natin yung nasasabunutan para hindi naman makaramdam ng sakit ang ating kliyente. At ngayong tapos na tayong magplansya, mga kamaster, ay paku-cool down din muna natin siya ng mga 15 minutes bago natin siya applyan dito ng neutralizer or yung tinatawag natin na R2. After natin ngayon ma-applyan ng neutra ay ibababad naman natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Pagkatapos naman natin ma-accumulate ang oras na kailangan natin dito ay babanlawan natin siya ng conditioner lang. So tandaan natin, mga kamaster, dito ay hindi na tayo nag-hair treatment dito or nag-Brazilian Botox. At yan, pinapatuyo na natin siya dito na hand dry lang. So masasabi ko lang sa video na to sa mga makakapanood at may alam na sa ginagawa natin dito ay normally naman talaga gagamit tayo dito ng mga paddle brush. Hindi lang ako gumagamit dito ng mga roller brush at pasayad lang yung blower ko dito para hindi masyadong maano sa blower. Para makita naman natin ng maigi dito, mga kamaster, ay bibigyan ko kayo ng sample. Yung umabot na ng 2 buwan at unat na unat pa rin yung ribbon dito ni Idol. Marami kasing nagtatanong ng 3 days after wash. So ang ginawa ko dito, mga kamaster, pinaabot ko ng 2 buwan para mas makita nyo kung okay ba yung ribbon na ginawa natin. Kasi yung 3 days may makikita pa kayo mga nakatago dyan eh. So ito literal 2 months lantara na to, walang halong chemical. Pinabidyohan ko rito kay Idol at natural na natuyo lang sa hangin. To be follow na lang ang kanyang hair treatment once na pag nagpa-schedule na ulit siya. Hanggang dito na lang ang ating video, mga kamaster. Maraming salamat!